Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 4 na hold-upper na nakasuot ng uniforme ng ride-hailing services timbog sa Makati City. Pagsisimula ng habagat season, idineklara ng Pag-asa. Pagrepaso sa Rice Tarification Law isusulong sa Senado. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, 4 na hold-upper na lulan ng 2 motorsiklo ang nasa kote kagabi ng Makati City Police sa Tordesillas Street, corner ng HV de la Rosa, corner ng HV de la Costa Street sa Barangay Bel Air, Makati City. Ang modus ng mga ito ay magsuot ng uniforme ng mga ride-hailing services upang makapag-ikot at makahanap ng kanilang bibiktimahin. Nangyari ang operasyon matapos dumulog sa Police Assistance Desk ang isang 29 anyos na vendor na kanilang biktima. Agad namang nagsagawa ng operasyon ng kapulisan at nahuli ang 4 na suspect na kinilalang sina alias Eugenio 23 anyos, alias Morishi 26 anyos, alias Jarwin 23 anyos at alias Raven 20 anyos na dati nang may mga kaso ng kaugnayan sa robbery, theft at illegal drugs. Nakuha din sa mga suspect ang isang .38 caliber revolver, mga bala, hand grenade at ang ninakaw na cellphone ng biktima. Opisyal na ngang idineklara kahapon ng Pag-asa ang pagsisimula ng Southwest Monsoon o habagat sa buong bansa. Ayon sa Weather Bureau, patuloy ang pagbaba ng level ng southwesterly wind sa kanlurang bahagi ng Luzon at ang frontal system sa extreme northern Luzon na hudyat ng pagsisimula ng habagat. Dahil dito, asahan na makararanas ng pabugso-bugsong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa ilang lugar pangunahin na sa kanlurang bahagi ng bansa. Dagdag pa ng Pag-asa na maaaring sa susunod na 2 linggo ay asahan na rin na magsisimula na ang tag-ulan sa buong bansa. Isinusulong ngayon sa Senado ang pag-review sa Rice Tarification Law upang maibalik sa National Food Authority o NFA ang pagbili ng palay sa mga magsasaka at maibenta ang bigas sa murang halaga. Ito ang sinabi ni Senator Joel Villanueva matapos ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nais niyang ibalik sa NFA ang mandato nito sa pagbili at pagkontrol ng halaga ng bigas sa merkado. Naniniwala si Villanueva na panahon na para ibalik sa NFA ang regulatory functions nito at kapangyarihan na bumili at magbenta ng bigas para mapababa ang presyo nito. Anya, malaki rin ang maitutulong nito bilang proteksyon para sa mga magsasakang umaaray sa pagbili ng kanilang mga palay sa mababang presyo. Kaya naman irerekomenda ng Senador ang pagrepaso sa mga batas na may kaugnayan sa NFA, pangunahin na ang Rice Tarification Law na hindi umano epektibo sa mga magsasaka. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.